Sabi nila, pag nanay ka, napakadali lang daw ng trabaho mo pag isa kang housewife. Tatapusin mo lang lahat ng trabaho mo, lilinisin ng mga bata. Pag malinis sila, okay na sila, pwede ka na magpahinga at mahiga. Hindi lang nila alam kung anong ikot ang ginagawa natin sa araw-araw, lalo na't wala pa tayong kasama. Hindi nila alam kung anong pagod din naman ang nararanasan natin. Hindi porkit wala tayong trabaho, patulog-tulog at pahiga-higa lang tayo. Minsan nga, kahit gusto natin manood ng series, isang episode lang hindi pa natin matapos. Gusto natin magpahinga, mahiga, magnap sa hapon, matulog man lang 1-2 oras at sabayan ng mga bata kung may maliliit tayo. Kung meron daw tayong baby, sabayan daw natin pag natutulog sila para makapagpahinga rin tayo nang sa ganun hindi daw tayo nagre-reklamo. Hindi nila alam kung ano ang dinadaanan natin sa araw-araw para dumating silang malinis ang bahay, maayos ang bahay, malinis ang mga bata, maayos ang pangangatawan. Minsan, pag pumapayat pa yung mga bata, kasalanan ng nanay, pinapabayaan. Pagpayat ba ang anak natin, ibig sabihin, pabaya na ba tayong ina? Pag ba tayo ay mataba at ang anak natin ay payat, ibig sabihin, pabaya na ba tayong ina? Pag dumating ba sila galing trabaho at hindi natin sila naasikaso, pabaya na ba tayong asawa? Minsan, ganun ang tingin at nagiging trato ng mga kapareha natin sa buhay. Hindi naman lahat at hindi naman lahat ng pagkakataon ganun. Pero shout out lang sa mga katulad ko, ulirang ina, na minsan umiinit na lang ang ulo sa pagbubuntunan ng mga malalaking panganing na anak dahil sa pagod, hirap, walang tumutulong sa'yo, nag-iisa ka lang, kailangan lahat matapos mo sa oras, makakain ng mga bata bago mag 12:00 ng tanghali. Lalo na kung may baby at sanggol ka pa at may maliit ka pa, kailangan mo asikasuhin at tutukan talaga. Isabay mo pa yung gawaing bahay. Minsan, nasisilip pa nila tayo sa mga maliit na pagkakamaling nagagawa natin. Sa pag-init ng ulo natin, madadatnan nila tayo minsan nakahiga nagsiselfone. Akala nila buong araw na tayong nakahilata at yun na lang ang ginawa natin. Hindi nila alam yung mga ikot na ginagawa natin sa bahay, linis, punas, map, walis, para lang dumating silang kaaya-aya at maayos yung bahay. Minsan nakakalungkot, mga moms, mga baby, yung mga ganong palaisipan sa ating mga partner. Hindi ko naman nilalahat at hindi ko naman sinasabi na hindi supportive ang aking asawa. Minsan kasi nakakaramdam na ako ng lungkot, lalo na't mag-isa ako sa bahay at madalas wala akong kausap. Sasabayan pa ng pasaway ng mga bata, nandyan yung maghaharutan, magsisigawan. Tapos, ikaw lang mag-isang kikilos lahat at kailangan mong matapos ito sa oras. Minsan nga, hindi na ako nakakapag-toothbrush, hindi na rin ako nakakaligo ng maaga, hindi na rin ako nakakapagsuklay. Yan, nasa loob ng bahay, ikot ng ikot, pero maya't-maya hindi matapos na gawain. Kaya para sana sa mga mister na may mga ulirang asawa naman at wala namang bisyo katulad ko, wag naman sana natin silang husgahan kung pumapayat ang mga anak. Kung nababawasan ang timbang ng mga anak pag pinapa-check up natin sa center, wag sana nating isisi lahat sa nanay o magulang o mga lola na napapabayaan sila. Hindi nyo kasi alam kung gaano karami din naman ang kailangan naming task na tapusin sa loob ng bahay. Samantalang kung pumapasok ka sa trabaho, nagtatrabaho ka o negosyo man yan, pwede kang mag-utos dahil kung may tauhan ka naman. Kung isa ka namang empleyado, pwede ka namang nakaupo kapag sa opisina ka nagtatrabaho. Pwede ka rin magpahinga. Sa mga mister,
na pagdarating nakakapagpahinga, pero ikaw 24 oras on time para sa kanila. Sana naman ma-appreciate ang mga inang kagaya namin. Walang sawang naglilinis, nagkukuskus ng kubeta, nagpapakain ng mga anak sa araw-araw. Minsan nahuhusgahan pa at nasasabihan pa ng masasakit na bagay sa mga maliliit na bagay na hindi na talaga namin kayang kontrolin at magawa pa dahil na rin sa pagod namin. Minsan nga, yung mga sarili namin hindi na namin maayos o matutukan. Tapos, pag sinabi sa atin, ang taba mo na, ang laki na ng itinaba mo, hindi nila alam na may dinadamdam din naman akong sakit at napakarami kong iniinom na gamot. Pero, hindi ako sumusuko sa laban ng buhay. Nagrereklamo man ako, pero ginagawa ko pa rin. Kasi, wala naman tayong choice kung hindi gawin yan. Tayo lang din ang mahihirapan kung pababayaan nating marumi yung bahay. Magpahinga, makakatulog ka nga sa hapon, pero pagising mo hindi mo matatapos lahat yan kahit anong liit pa ng iyong bahay. Kung mapapansin nyo, maliit lang naman ang bahay namin. Pero, ilang oras lang yan, wala pang isang oras kung inikot. Nagwawalis, naglilinis, nagtutubi, pinagsisilbihan ng asawa, tinitignan ng baby habang naglilinis. Gusto ko lang iparating at iparamdam, ipadama na sana naman bigyan naman natin ng pansin ng ating mga misis. Yung simpleng harutan, halikan, lambingan, pag uwi galing ng trabaho kung saan mang negosyong galing. Pare-parehas lang naman kaming mga bababae na mababaw lang ang kaligayahan. Madalas man uminit ang ulo namin, sumigaw, sumagot sa mga anak, sa mga asawa. Pero tandaan nyo, kaming mga ina ang haligi, ang ilaw ng tahanan, pasensya na. Nagsisilbing ilaw at kayo ang nagsisilbing pundasyon, mga ama, sa ating bahay at pamilya. Sana i-appreciate ang mga katulad kong ina, nakaparehas din ng aking ginagawa at nahihirapan, na minsan hindi na nakikita ang halaga. Kahit nga humarap ako sa salamin, hindi ko nakilala yung sarili ko. Tinatanong nila ako bakit daw ang taba-taba ko na. Hindi ko alam ang isasagot ko, pero napag-isip-isip ko, ganito ko kasi pinili kong magpakaina. Pinili kong magpakaasawa. Sa mga panahong hindi nila alam ang aking pinagdadaanan, walang nakakaalam. Sa mga nanghuhusga, sa mga matang mapanghusga, na hindi itinatanong kung ano man ang pinagdadaanan ko. Maraming salamat pa din sa mga comment nyo, kasi yan ang nagpapatatag sa akin. At Biyernes nga pala ngayon, Jesus Padre Nazareno Day namin ng aking asawa. Papunta kaming Quiapo. Kinat ko yung video, mga mams. Ayan. Hindi na ako nakaligo, kung mapapansin nyo malagkit ang aking buhok at nagsuklay na lang ako at naglip tint dyan. Ayan, diretso bihis. Nagbihis lang, nagsuklay at nagpulbos ng muka, magsusuklay ng buhok. On the go na yan, si Super Mama. Shout out sa mga super mama, sa mama ko si Rubina Talia, pati na rin sa papa kong si Elmo Talia at sa aking partner na si Arnold. Maraming salamat din sa inyong mga suporta at nananatili akong nakatayo sa kabila ng hirap, pagod at sakripisyo natin sa isa't isa. Papunta na kami ng Quiapo Church. Yan mga bebe, diretso bihis na lang. Ayan, magwiwisik lang ng pabango ang ating super ina. Kunwari mabango kahit hindi naligo. Char. Ayan, okay na tayo, on the go na. Check outfit. Ayan, babiyahin na kami ni Mister papuntang Quiapo at ito na nga kami. Ang sarap ng pakiramdam talaga pag nandito ka na. After ng pagod ko ngayon buong isang araw, ayan,
Para bang dito ko natagpuan ang safe place ko, happy place ko. Ito talaga yun. Nawala lahat ng pagod ko kanina. Nawala rin yung sakit ng ulo ko sa puyat sa pagbabantay sa aking sanggol. Maraming salamat po, Ama, at gabayan niyo po sana kami araw-araw ng aking pamilya. At sa lahat ng mga ina na katulad ko na nahihirapan na rin minsan at pasuko na sa buhay, laging tandaan na meron tayong anak at pamilya na nandyan at nakasuporta pa rin naman sa atin. Maraming salamat po, Ama, at gabayan nyo rin po lahat sa araw-araw ang mga ama na nagsasakripisyo at bumubuhay sa kanilang pamilya. Napakasarap talaga ng pakiramdam dito sa loob, mga be. Hindi ko ba malaman kung ano yung nararamdaman ko, na parang uminom ako ng energy boost o energy drink. Biglang nawala yung pagod ko at napalitan ng lakas, napalitan ng pag-asa, na alam kong sa paglabas ko rito ay sasamahan niya ako hanggang sa pag-uwi namin at bibigyan niya ako ng peace of mind na hinihiling ko sa kanya. Hanggang dun na lang. Bye.